Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal kong mga kapatid, ang paglilihi kay Juan Bautista ay isang pagpapakita ng kagandahang loob ng Diyos. Si Juan ang maghahanda sa daraanan ng Panginoon. Mapupuno tayo ng tuwa at galak dahil ang ating kaligtasan ay nalalapit na. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin natin na maitulad natin ang ating mga kalooban ayon sa kalooban ng Diyos kasama ni Maria na ating ina. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Panginoon,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang ng mahal na Birhen para sa sanlibutan. Ang dakilang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng anak mo ay mapag-ukulan nawa namin ng lubos na pananalig at maipagdiwang namin ng may di magmamaliw na pag-ibig. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Binigyan ng Diyos si Manoah at ang kanyang baog na asawa ng isang anak na pinangalanang Samson, na kalaunay nagpalaya sa Israel mula sa mga Filisteo. Hawig ng kwentong ito ang kwento ng pagsilang kay Juan Bautista. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora, ay may isang lalaking Manoah ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak. Ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinakilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya, at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang mugo at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang sa lahat ng masasama. O Diyos, ako'y ipaglaban. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ko,
sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala kong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangian ihayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan, hanggang ngayon'y sinasambi ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Magsitayo ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sangakang ugat ni Hese, taga-akay ng marami, halina't tubusin kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes, ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias, sa pangkat ni Abiyas, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila ay matanda na. Ang pangkat ni Zacarias
ang nanunungkulan noon at siya ay naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila ay magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga swail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon." Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito, sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa?" Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel, na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balita na sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantalang naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao, nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth. At hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. "Ngayoy, nililingap ako ng Panginoon," wika ni Elizabeth. "Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Simbang Gabi number 4. Tama ba? Pang-apat na. Sinong namumuro na? Sinong nakaapat na? Taas nga ang kamay. Yan, attendance check tayo ulit. Okay, very good. Parang nauubos na yung nandito sa orchestra. No po? Sinong nakatatlo? Taas nga ang kamay. Okay lang yan. Sige. Sinong nakadalawa? Taas ang kamay. Okay pa. Sinong nakaisa? Welcome po. Welcome. No? Pang-apat na po. Habol. Habol pa. Nais kong simulan ng ating
pagninilay sa isang kwento. At ang aking kwento ay tungkol sa isang sirkero. Alam niyo po bang isang sirkero? Hello? Oo, hindi. Ayan. O para diretso na ako sa aking kwento kasi kung hindi, 2 pages ang paliwanag. Minsan nagtanghal ang isang sirkero sa isang pampublikong lugar. Nagtali siya ng isang mahabang kable sa magkabilang gusali at nagsabi sa mga tao na panoorin ang kanyang gagawin. Dala ang isang mahabang patpat, tumulay ang sirkero sa kable na tinali niya sa magkabilang dulo ng gusali. Walang kahirap-hirap nakatawid at naitawid ito ng sirkero. Hangang-hanga lahat ng mga nanonood, palakpakan ng lahat, no? Pero sabi ng sirkero, hindi pa diyan natatapos ang lahat. No? Huwag muna kayong humanga. Sabi ng sirkero, paabot ng isang bisikleta. Nanlaki mata ng mga tao. Inabot sa kanyang bisikleta at sinabi niya, naniniwala ba kayong kaya kong tawirin ito gamit ang bisikleta? Palakpakan ng mga tao, bilib na bilib sa kanya. At ganun nga ang nangyari. Tumawid ang sirkero at naitawid. At nakatawid muli siya sa kable na tinali sa magkabilang dulo ng gusali. Palakpakan muli ang mga tao. Tuwang-tuwa, bilib na bilib at naniniwala silang kaya at magaling ang sirkero. Ngunit sabi ng sirkero, huwag muna kayong matuwa. Huwag muna kayong magpalakpakan sapagkat hindi pa yan ang kaya kong gawin. Sabi niya, naniniwala ba kayo na kaya kong tawirin ito gamit ang bisikleta? Habang nakapiring, nanlaki yung mata ng mga tao. Yung iba sumisigaw, kaya mo yan, magaling ka, naniniwala kami sa'yo. At ganun nga ang nangyari. Tumawid ang sirkero ng nakapiring habang gamit ang bisikleta sa magkabilang gusali na tinalian ng mahabang kable. Nang marating ng sirkero ang kabilang dulo, nagpalakpakan ang mga tao. Tuwang-tuwa, bilib na bilib, at talagang naniwala sila sa galing ng sirkero. Ngunit, tinanggal ng sirkero ang piring sa kanyang mata at sinabi, huwag muna kayong mamangha. Huwag muna kayong mabilib, sapagkat hindi lang yan ang kaya kong gawin. Sabi ng sirkero, naniniwala ba kayo na kaya kong tumawid sa kableng ito gamit ang bisikleta habang nakapiring ang mata at may angkas-angkas na tao? Sigawan ng lahat, oo, kaya mo. Nagawa mo nga nung una Nung pangalawa at pangatlo, kayang-kaya mo. Palakpakan ng mga tao. At sabi ng sirkero, sige, kung ganon, sino ang magvo-volunteer? At isa-isang umalis ang mga tao. Nanahimik ang mga tao at umalis. Mga kapatid, parang ganito ang aral na matututunan natin sa ating mga pagbasa sa araw na ito. Ang maniwala sa Diyos. Sabihin niyo nga po, maniwala sa Diyos. Maniwala sa grasya ng Diyos. Narinig natin ang dalawang kwento ng grasya ng Diyos. Parehas na hindi magkaanak ang mga asawa ni Manoah at Zacarias. Ito yung narinig nating kwento sa ating unang pagbasa at sa ating ebanghelyo. Hindi magkaanak ang mga asawa ni Manoah at
Zacarias, sapagkat sila ay baog. Sabihin nyo nga po, baog. Yan. Panggising ko lang po yan. No? Kasi nakaka 1/4 pa lang po ako ng page. 3 page po ito. No? Panggising lang. No? Noong panahong iyon, ang pagiging baog ay tinuturing na disgrasya. Sapagkat ang pagiging baog ay tinuturing na parusa ng Panginoon. Kaya naman, kung ang pagiging baog ay disgrasya, ibig sabihin ang isang bata o sanggol ay tinuturing na grasya. Ganyan pa din ba ang turing sa mga bata ngayon? Grasya? O baka naman yung iba ang tingin, disgrasya. Diba? Alam natin yan. Ang tingin ba sa bata ngayon, grasya o disgrasya? Grasya dahil ito ay bigay ng Diyos. Sa kabila ng hindi pagiging karapat-dapat ng isang tao. Itong ibig sabihin ng grasya, bigay ng Diyos sa tao kahit hindi karapat-dapat ang tao. Dahil hindi lahat ng tao may kapasidad magkaanak. Gaya ni na Elizabeth, gaya ng asawa ni Manoah, mga baog. Hindi lahat ng babae kayang magkaanak. Kaya naman ang magkaanak ay isang grasya. Kaya hindi ito basta-basta nagagawa ng tao, kundi grasya ito ng Diyos. Kahit naman ngayon hindi ba? May mga ibang babae kailangan pang sumayaw sa ubando, magkaanak lang. Tama? May iba namamanata pa sa Quiapo, magkaanak lang. Dahil hindi lahat kayang magkaanak. At ang pagkakaroon ng anak ay isang grasya mula sa Diyos. Sa kabila ng pagiging baog ng mga asawa ni Manoah at Zacarias, sila ay naging tapat sa Diyos. Tapat sa Diyos. Tapat dahil pareha silang naniwala sa Diyos. Tingnan mo, sa sobrang paniniwala sa Diyos, kahit baog, naniwala sila'y magkakaanak. Kahit imposible, sila'y naniwala dahil sa Diyos, walang imposible. Kaya naman, pinagkalooban sila ng anak. Samson ang pangalan ng anak ni Manoah. At Juan naman ang pinangalan ni Zacarias at Elizabeth sa kanilang anak, na ang kahulugan ay God is gracious o mapagpala ang Diyos. Sa harapan natin, andyan ang imahe ni Zacarias at ng anghel. Yan ang magpapatunay, yan ang magpapaalala na ang anak ni Zacarias ay mula sa Diyos. Kaya ang kanyang anak ay isang grasya mula sa Diyos. Mula sa pagiging disgrasya, tingnan nyo, yung dalawang baog na babae, mula sa pagiging disgrasya, sila Samson at Juan ay naging mga grasya. Grasya dahil nagdulot sila ng kabutihan sa mga tao, kahit hindi karapat-dapat ang mga tao. Si Samson ay naging tagapagtanggol ng mga tao mula sa mga masasama. Kilala niyo si Samson, yung may mahabang buhok, no? Sa kanyang mahabang buhok, doon niya kinukuha ang kanyang lakas. Doon nagmumula ang kanyang lakas. Samantala si Juan, naging tagapaghanda ng mga tao sa pagdating ni Jesus. Ginamit niya ang pangaral ng Diyos para turuan ang mga tao sa matuwid na buhay.
Ganyan ang maging grasya. Ang gamitin ang mga bigay ng Diyos para sa ikabubuti at ikaayos ng tao kahit na sila ay hindi karapat-dapat. Disgrasya, hindi aksidente. Pag narinig natin ang salitang disgrasya, ang naiisip natin, aksidente. Hindi po ba? Hindi ganun. Disgrasya, ang ipagkait ang anumang bigay ng Diyos o hindi ginagamit na bigay ng Diyos para makatulong sa tao. Ang tawag doon, disgrasya. Katulad na lang ng isang talento. Binigyan ka ng talento, pero hindi mo ginamit. Ang tawag dyan, disgrasya. Sayang na grasya. Ang pinag-aralan, kapag hindi ginamit, hindi ba, nakapanghihinayang. Walang pinagkaiba to sa talino, lakas, husay, maging ganda. Kapag hindi ginamit para makatulong sa tao, nawawala ang halaga nito. Kaya magandang tingnan ang ating mga sarili bilang grasya. Ikaw ay grasya. Hindi ka disgrasya. Nalulungkot ako kapag mayroon akong nakikitang bata na minumura ng magulang. Nalulungkot ako kapag mayroon akong nakitang bata na pinapalo ng magulang. Kapag pinagsasabihan at sinasabihan, sana hindi na lang kita iniluwal. May mga ganyang magulang. Ang tingin sa bata, disgrasya. Nakakalungkot sapagkat kahit kailan ang tao hindi disgrasya, kundi grasya. At bawat isa sa atin ay grasya dahil tayo ay mula sa Diyos. Ikaw ay grasya. Maniwala ka na ikaw ay grasya dahil ikaw ay mula sa Diyos. Gamitin mo ang ibinigay sa iyo ng Diyos at huwag maging disgrasya. Binigyan ka ng talino, gamitin mo. Binigyan ka ng galing, lakas, talento, ganda, husay, gamitin mo. Dahil yan ay grasya sa iyo ng Diyos. Nasasayang ang bigay ng Diyos kung hindi ginagamit. Kaya ito nagiging disgrasya. Mga kapatid, bawat isa ay mula sa Diyos. Kaya tayo ay grasya. Kaya huwag mong sasayangin ang mga ipinagkaloob sa iyo kung ayaw mong maging disgrasya. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Hindi matatawaran ang kagandahang loob ng Diyos. Ibibigay niya sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan sa takdang panahon. Buong tiwala tayong dumalangin sa Kanya at ating sambitin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway maging bukas at handa kami sa kapanganakan ng tagapagligtas ngayong Pasko at sa pakikipagtagpo namin sa Kanya sa bawat araw ng aming buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway dumami pa ang mga mabubuting taong tumutulong at nagsusumikap para sa ikabubuti at ikauunlad ng mga pamilya sa pamamagitan ng kanilang mga gawa at halimbawang nakaugat sa turo ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway tanggapin ng mga magulang ang mga anak na biyaya ng Panginoon at tulungan silang tukuyin ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Zacarias at Elizabeth, naway pagpalain ng Panginoon ang mga mag-asawang naghihintay ng anak
naaarugain at mamahalin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong Espiritu upang buong galak naming tanggapin si Jesus at kami naway maging tapat lagi sa iyo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga nakahain sa dambana, itong aming abang nakayanan ay magkamit nawa ng kapupunang kabanalan na idinudulot ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong brutay. O Jesus, namin mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, namin mahal, ngayon at magpapakailan mo. Ama,
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalong-lalo na si Rolando, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iyadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwagan
Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging.
Sitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, bilang pagtanaw ng utang na loob sa aming pinagsaluhan, kami ay panatilihin mong nananabik sa mga darating mong bigay upang mapaghandaan naming tanggapin ng marangal ang pagsilang ng aming manunubos na mahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Para maging grasya, kailangan mong maniwala na ikaw ay mula sa Diyos at binigyan ng mga bagay na pwedeng gamitin para maging grasya sa iba at huwag maging disgrasya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko po ang inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyariang Diyos Ama, na bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay naming bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya na rin nawang pumuspos sa inyo ng pagpapala ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.